Ayan, naputol kasi may ano, may lumabas na notification dun sa Uber. Malayo yung reservation. Meron pa kasing ganyang option sa Uber app na tawag nila opportunities. So may magbo-book ng ride na may schedule. So lalabas sa app mo yun kung gusto mong tanggapin o hindi. Hindi po ako tumatanggap ng ganun kasi minsan malalayo yung minsan 10 kilometers away yung pick up location. Yun. Pagka masipag ka talaga dito, marami kang pwedeng pagkakitaan. Ang dami po dito yung yung mga nagdi-deliver, tawag nila yung mga menu lag o Uber Eats, ganun. Pero hindi ko po yun, pinapasok yung ganun. Kasi mahirap yung parking kasi pupuntahan mo yung pipick upin mo, maghanap ka ng parking. May bayad po ang mga parking dito. Hindi po gaya dyan sa Pinas na yan, hindi ko na naman nilalahat yung kahit saan pwede kang pumarada double park yan, bangketa. Dito po hindi. Kailangang iparada mo ng maayos yung sasakyan mo at magbayad ka ng parking. Minsan siguro pag yung restaurant na pipick upan mo ng item katabi nung parking lot, ayan, pwede mong saglitin, takbuhin. Pero kung yung medyo maglalakad ka ng 5 minutes away, mas magandang magbayad ka na ng parking kaysa naman pagbalik mo may ticket na yung windshield mo. Hindi yung itrinabaho mo ng side hustle mo, ibabayad mo lang sa ticket. May demerits ka pa sa lisensya. Dapat ganun ang ginagawa nila sa atin yung walang physical contact sa enforcer. Kasi nagkakaroon ng bribe, yan, pakiusapan. Ang mga Pilipino pa naman malilikas na likas na mababait. Pakiusapan mo lang, di ba? Magaganda actually ang batas ng Pilipinas Kaso hindi nai-implement ng maayos dahil nga sa ganyan. Hindi gaya sa mga ibang bansa. Wala pong yung mga enforcer yung nag-aabang sa tabi ng poste ganyan. Pag andar mo magugulat ka, meron na lang pumapara sa iyo di ba? Dito wala. Pag meron kang ginawang traffic violation, nag-overspeed ka, nag-beating the red light ka, walang enforcer na magsasabi sa'yo na papara ganyan. Pag nirenew mo yung sasakyan mo at yung lisensya mo, doon mo malalaman na meron kang violation nung araw na yun. May camera yun, may picture yun. Hindi yun ginagawa lang nila na uy, beating the red light ka dun Hindi ho ganun dito sa ibang bansa. At napakamamahal po ng babayaran niya sa mga violation. Ang overspeeding dito, kung hindi ako nagkakamali hindi ko pa kasi wala pa akong ganyang violation at wala akong balak. Ang alam ko 200 siya depende pa kung gaano kabilis yung inilagpas mo dun sa sa speed limit. Sabi mo na minimum $200. Naku po, napakalaking halaga dahil lang hindi mo sinunod. Dapat ganun ang gawin sa Pilipinas. Yung pag nirenew mo yung lisensya mo,
Pag hindi mo binayaran yung mga violation mo, hindi ka pwedeng magmaneho. Hindi mo mailalabas yung sasakyan mo, maabala ka pa. Ganun eh. Kaya sumunod. Yun yung sinasabi ko na ang Pilipino kapag nasa ibang bansa, sumusunod sa batas. Hindi ko alam bakit kapag nasa Pilipinas na mga Pilipino, hindi ko na naman po nilalahat. Napakarami po at marami po akong kilala na ganyan, hindi sumusunod. Pero pag bumalik na sa ibang bansa, sumusunod naman sa batas. Yun ang diferensya. Kasi sa ibang bansa, talagang ini-implement yung batas. Pag nagkamali ka, talagang paparusahan ka. Sa atin kasi, yan, pakiusapan, na hindi sinusunod yung batas. Minsan yung mga enforcer, hindi ko naman nilalahat din naman. Hindi rin alam kung ano yung violation na ipinapataw nila dun sa nag-violate. So nagkakaroon sila ng argument. Saan, maiinis na lang. Sige, malis ka na nga. Tuwan-tuwa naman yung nag-violate. Gagawin na naman niya. Lalo na yung mga nagmumotor sa atin. Alam na nga, ang helmet kasi, hindi yan parang hindi na yan dapat pa sinasabi sa mga nagmumotor. Kumbaga ang helmet parang damit mo na pagka nagmotor ka. Kasama na yan lagi. Diba, hindi nag-helmet. Pag natumba, papalo yung ulo sa semento, sa bangketa. Patay. Kasi namatay, may 3 anak. Maliliit na anak. Wala na. Dahil lang sa hindi mo pagsuot ng helmet, naulila mo ngayon yung mga anak mo. Yun eh. Minsan, kasi iniisip natin yung mga ganyan. Mga maaaring mangyari. Tsaka muulan pala ngayon dito. Pagka muulan, walang sumasakay. Tsaka ayoko rin minsan. Nahihirapan ako magmaneho pag umuulan. Nakapaghatid naman na tayo. Magsimula ako ng before 9. Wala kasing pasok yung mga anak ko ngayon. Usually, inahatid ko muna yung mga anak ko sa school. Pagkahatid ko sa kanila, yan. Mag-u-Uber muna ako yan. So, pagsimula ako mga 9 o'clock AM. Hanggang 12. Hanggang 12 ng tanghali. So, 9 to 12. 3 oras. So, 200 ako niyan. Sa mahigit, sa 3 oras. Minsan, wala pang 3 oras. Depende nga sa depende sa araw, hindi pare-parehas. Yung iba nga, ito na yung full time nilang ginagawa eh. Mga nagtatrabaho sa mga opisina yung mga yan. Yung iba, ginagawang full time yung ganito. Kasi nga mabilis yung pera. Oras na tumunog yung app mo, pera yan. Napakadali eh. Hindi ko naman ini-encourage yung ibang mga kabayan natin na andito ngayon sa Australia. Baka kaysa tumambay-tambay ka sa bahay, pahiga-higa, panood-nood ng tawag yan, Netflix.
Sa pelikula, 2 oras yun. Uber ka. Diba? Kaya nung ginagawa ko, 2 oras, 3 oras. 200. Dito kasi sa area namin, maraming business establishments dito, maraming offices. Yan. Tsaka yung mga kainan kasi dito, may mga location, hindi gaya dun sa atin na, di ba? Paglabas mo ng opisina, meron nang tutulak ng dyan, di ba? Mga street food. Yan. So very, accessible lahat. Labas ka lang dyan sa gate nyo Andyan na Titinda ng mga tuhog-tuhog dyan. Lalo na ngayon, maraming nagtitinda ng pares. Very, Dito wala, may mga location lang kung saan yung mga restaurant na So yung iba, pag yan, lunchtime, o kaya may gusto magmerienda. Yung iba, ayaw maglakad. Kasi nga, medyo malayo sa office nila. Lakad ka ng 500 meters or 1 kilometer. Iba kasi tamad Hindi naman lahat So, book ka lang, Uber. Antay ka lang ng 2 minutes, andyan na yung sundo mo. Drop off. Ganun. Minsan nga, mas gusto ko yung ganun yung malalapit lang. Yung 3 to 4 kilometers lang yung destination mo. Yung 4 kilometers kasi dito, $12 yun 4 kilometers minimum. Pinakamaliit na bayad yata ng Uber Parang $9 Pinakamaliit yan na bayad. Kahit na 100 meters lang yung tinakbo mo. Basta sumakay siya sa'yo at in-start mo yung trip. Minimum yan. $9. Magkano ba ang dollar ngayon sa Magkano ba ang dollar sa Pilipinas? Australia. Siguro nasa mga 38 yun. Ikaw na mag-compute. 9 times 38. Kaya minsan mas maganda yung ganun, yung malalapit lang. Minsan nga ako, paikot-ikot lang ako dito sa area namin Yung 3 oras. Gulat na lang ako, nakaka 200 na ganyan. 100 mahigit. Medyo wala pa. Medyo matagal lang antay ngayon. Maya-maya uuwi na ako. Walang pasok yung mga anak ko Wala rin akong pasok. Pag bakante yung time. Yan. Biyahe. Kasi biruin mo kung araw-araw kang lalabas 3 oras. Sabi mo na lang sa isang araw nakaka 200 ka. Isang araw na yun. Kahit anong oras mo gustong lumabas at gaano kahaba. Sabi mo na lang na 200 ka araw-araw. Tas 5 days a week ka. Kung gusto mo 6 days o 7 kung talagang 5 days a week. O 200 times 5. Times 4 kasi 4 weeks 4 weeks in a month. So biyahe ka lang ng 20 working days. Times mo yun. Pero syempre sa ganitong side hustle, sagot mo lahat. Yung insurance ng sasakyan mo, yung mga gulong mo, yung service, yung gasolina. Pero hindi ka naman lugi, kikita ka pa rin. Yung sasakyan natin medyo malaki, medyo matakaw sa gasolina. Hindi naman sobrang takaw. Kumbaga hindi siya designed para ipang Uber mo o taxi. Kasi karamihan ng mga nag-Uber dito ang gamit nila maliliit na sasakyan. Yung mga makina 1.8 ganyan, 1.6 ganyan yung mga makina. Talagang tipid sa gasolina.
Pero yung ibang customer kasi, nakikita kasi sa app yan eh, pag nag-book ka, makikita yung sasakyan mo, ganyan, anong klase yung sasakyan. So yung mga driver, hindi sila pwedeng pumili ng ano eh, ng gusto nilang sakyan eh. So unahan yan yung mga driver kung sino unang mag-accept nung nagbo-book. So yung mga rider, minsan kakwentuhan ko sila eh, tinatanong ko sila. Minsan sila na rin nagsasabi. Nabuti na lang ako yung nasakyan nila kasi yung syempre Pilipino, likas naman tayong malinis sa bagay-bagay. Malinis nung sasakyan natin eh. Linis, mabango. Minsan sinasabi nila na buti na lang ikaw ang ano, malinis yung sasakyan mo. Tsaka malaki, roomy. Kumbaga yung comfort talaga nung ano. Kaya nga yung iba, kaya nag-u-Uber din, yung rideshare. Gusto nila komportable sila eh. May sarili silang space, ganyan. Sakay lang sila. Lalaro lang sila sa phone nila or ano, kung ano man ginagawa nila sa phone nila. Yun. Hindi gaya ng mga public transport na gaya ng bus, pahinto-hinto. Tagal. Kaya syempre dapat iparamdam natin sa mga customer natin na komportable talaga. Kaya sila willing magbayad ng ganun. Na komportable yung, alam mo yun, kumbaga para ka lang nasa sofa nyo sa ano, bahay, diba? Iba nga dyan, nanonood ng ano eh, palabas eh, sa cellphone, may dala pang iPad yung iba. Alam mo, malalayo yung ano, destination, mga 1 oras, ganyan. Nunood mo na yan, siguro 2 episode ng series yan, ewan ko. Nunood yan. Iba nga, kumakain. Hindi ko inaalaw na kumain dito kasi yung mga anak ko nga, hindi ko inaalaw kumain sa loob ng sakyan. Kasi yung mga sauce minsan, di ba? Pero syempre ngayon, dahil ginagamit ko na itong sasakyan na pinagkakakitaan, hindi mo naman maipagdadamot yan sa customer. Gusto kumain. Kahit gawin mo kung anong gusto mong gawin. Sa yung mga anak ko, pinapayagan ko na rin kumain. Ibang tao nga, pinayagan. Iba yung pakiramdam kasi na may nagmamaneho para sa'yo, di ba? Tapos, kain ka lang, load kang video. Yun. Yan, ganito yung mga sinasabi ko mga kapadyak eh. Hindi lahat ng araw pare-parehas. Pero kahapon maganda yung ano ko eh. Maganda yung kitaan ko kahapon eh. Talagang ako na yung sumuko. Sabi ko kay Mrs. uwi na ako. Kasi may ano naman ako kapadyak eh. May normal akong trabaho eh. Ayoko lang ano, tumambay sa bahay. Kung pwede ka naman kumita, di ba? Bakit ka tatambay? Yung kaya sinasabi, maraming oportunidad dito sa Australia. Marami pa. Yung iba nga, talagang mga professionals yan eh, mga Filipino. Lahat mga Filipino naman nagpupunta rito sa Australia. Karamihan ha. Mga professionals yan, mga graduate ng college. Gaya namin, ganyan. Professionals. Magaganda ang trabaho. Sa opisina, ganyan. Pero ang mga Pilipino kasi, ano eh, masumikap yan eh. Gaya niyan, yung mga opportunities dito na gaya nito, pag mamaneho ng Uber, pag i-deliver ng pagkain. Talagang pinagsasamantalahan namin yan. Kasi ano eh. Saka naman kukuha ng $200 sa 3 oras. My gosh, di ba? Maraming oportunidad. Yan, maraming professionals dito. Yung iba, naglilinis sa mga hotel, ganyan. Casual. Parang, minsan panggabi, night shift.
May trabaho sila sa umaga, tapos papasok sila sa yung casual job nila. Pwede ka kasi magtrabaho dito kahit gaano karaming trabaho, basta't kaya mo. Hindi gaya dun sa isang bansa na pinanggalingan namin. Kung ano yung trabaho mo, yun lang. Hindi ka pwede magtrabaho sa iba. Dito, hanggat gusto mo, hanggat kaya mo, pwede. Kahit 10 trabaho pa yan. So, yung kami, mga Pilipino, karamihan, yung mga gustong kumita ng extra, yan, naglilinis ng bahay ng ibang tao, ganyan. Kasi per hour per hour yung rate dito sa Australia. Hindi ko lang alam kung magkano yung ganung side hustle pero malamang malaki din yan. Alam ko minimum yan, $30 per hour yan sila. $30 per hour. Trabaho ka ng 5 to 6 hours. Ikaw na mag-compute. Napakarami pong oportunidad dito sa bansa na to. Hindi ko siya ikukumpara ang saya sa Pilipinas at dito. Iba pa rin sa Pilipinas Masaya ka Pilipinas pag may pera ka. Pero kung wala kang pera sa Pilipinas, nako. Dito kasi sa malungkot dito para sa akin malungkot. Malungkot. Depende rin sa lugar siguro kung saan ka nakatira. Dito kasi sa amin konti ang Pilipino rito Pag nakakita ka ng Pilipino, matutuwa ka Uy, basta na. Yung isang bansa na pinanggalingan naman namin, daming Pilipino. Talagang siya, mainis ka na makukulit pa yung ibang Pilipino. Dito, swerte ka na sa isang buwan, makakita ka ng 5, ganyan, Pilipino. So, yun, wala kami masyadong kaibigan dito. Kaya pag may mga long holidays dito, kami lang din, pamilya ko. Labas, kain ng pasyal dito. Sa bahay lang kami, nagluluto kami ni Mrs. ng na-try namin magluto ng Filipino merienda. Kahapon nagluto ako, kwek-kwek Napanood kasi ako habang nag-aantay ako ng pasahero sa Uber. Nanonood ako YouTube Nakakita ako, kwek-kwek, street food. Naglaway ako. Sabi ko kay Mrs., uwi na ako. Buti may yung dilata na quail eggs sa bahay. Tuwa ako nung yung kulay orange. Merong may flour sa bahay, may cornstarch yan. Timpla. Prito. Goods na. Yung natanghalian namin ni Mrs. kahapon kwek-kwek. Ayan, matagal yung antay. Maya antay na ako. Siguro antay pa ako ng mga 2 biyahe pa. At least maka 100 man lang bago umuwi. Muulan kasi ngayon dito mga kapadyak. Yun. Siguro yung iba dyan, Biyernes pa ngayon. Dito kasi sa Australia, pag Biyernes, maraming kumpanya rito na na pag Biyernes work from home. Ang life tsaka work balance dito sa Australia maganda. So may mga kumpanya, maraming kumpanyang ganyan dito. Isa nga Webes pa lang work from home na yung mga yan Kaya Biyernes talagang yan, matumal talaga yun. Mga may sasakay mo lang dyan, yung mga estudyante. Pero mamaya pag Biyernes naman, mamaya yan, mga hapon talagang yan.
pukpukan ng biyahe dyan. Pero hindi ako lumalabas ng hapon, ayaw ni Mrs. Yung dumidilim na. Tsaka ayoko rin. Hindi ako lumalabas ng hapon. Yun lang ang ano ko, time ko. 9 to 12, 9 to 11, ganyan. Sa trabaho konti. Yun lang ang time ko. Hindi ako lumalabas ng ano, hapon. Umaga, yan. Pero mas malakas ang Uber dito sa hapon tsaka gabi. Kaso karamihan naman may isasakay mo dyan, mga nakainom. Ulit. Pero makikinom din tayo nun, no? Alam natin yan eh. Ayun na, tumunog na. Dali lang.